Lahat tayo ay may kanya-kanyang mga sikretong itinatago. Lahat tayo ay nakakagawa ng hindi maganda na nais na nating ibaon sa limot. Pero paano nga ba kakalimutan ang isang masamang bagay na nagbibigay rin sa'yo ng kaligayahan at the same time? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Kim, 27 years old at single. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, pero may maganda akong mukha at sexing pangangatawan. Ito din ang dahilan kung bakit kadalasan ay hindi ako pinaniniwalaan ng iba sa tuwing sinasabi kong single ako at walang sabit. Hindi kasi nila tinatanggap kapag sinasabi ko na ang pagiging single ko ay by choice, Mama Mia. By choice kasi hindi ko kayang mag-commit sa iisang tao lamang. Hindi ko alam pero siguro nga sakit na kung matatawag itong pagiging salawahan ko. Hindi normal, Mama Mia, dahil kadalasan naman talaga ay lalaki ang hindi nakokontento sa iisang kapareha. Siguro nga ay iba lang talaga ako sa karamihan ng mga babae. At sa maniwala kayo sa hindi, sinubukan ko namang baguhin ang aking sarili. Pero sadyang malakas lang talaga ang dating sa akin tuwing naiisip ko pa lang na may iba't ibang lalaki akong nakakasiping. Mama Mia, ang kondisyon kong ito ay natuklasan ko nung una akong makipagrelasyon. 16 years old pa lamang ako nung time na yon. Batang-bata pa. At sa totoo lang ay nakipagrelasyon ako nung panahon na yon dahil nadala ako sa mga kaibigan ko. Yun bang tinatawag nilang peer pressure? Halos kasi lahat sila noon ay may kanya-kanya ng mga boyfriends. At aminado po sila na lahat sila ay sexually active. Naalala ko pa, Mama Mia, kung papaano sila mag-usap tungkol sa mga karanasan nila sa sex. Bagay na hindi ko masabayan dahil wala pa naman ako sa stage na yon ng buhay ko. Ni hindi pa nga ako nakakaramdam ng labis-labis na paghanga para sa isang lalaki. Kaya kung minsan, Mama Mia, ay pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Hindi daw kasi ako in. Mama Mia, sa totoo lang, ay nakaapekto sa akin yon. At dahil na rin siguro sa wala akong mapagsabihan ng aking nararamdaman, ay nagpadala talaga ako sa pressure ng mga kaibigan ko. Pressure na ibinibigay nila sa akin. Only child lang kasi ako, Mama Mia, at ang mga magulang ko naman ay may kanya-kanyang trabaho na pinagkakaabalahan. Madalas ay naiiwan lamang ako sa yaya, lalo na kung pareha silang may conference na pinupuntahan sa iba't ibang lugar. Mama Mia, hindi ko pa nga nabanggit na maayos at maganda ang posisyon ng mga magulang ko sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan. Masasabi ko na nakakaalwan kami sa buhay, Mama Mia. Hindi ko kailanman naranasan ang mga sinasabi ng ibang letter sender mo, yung tinatawag nilang isang kahig, isang tuka. Kumbaga ako, Mama Mia, maayos ang kalagayan ko kung pinansyal at pisikal ang ating pag-uusapan. Nabibigay ng mga magulang ko ang lahat ng mga pangangailangan ko, pati na rin ng mga kapritsyo ko. Pero ang kapalit naman ng mga mamahaling gamit at luho ay ang pagkawala nila ng oras sa akin. Ang hindi alam ng aking mga magulang ay pinapabayaan lang din ako ng yaya ko. Hinahayaan lang ako ng yaya kong maging babad sa gadgets at internet.
At kung hindi naman ay hinahayaan lang niya akong gumala sa kung saan-saan kasama ang mga kaibigan ko kahit na late na akong umuuwi. Kumbaga, nagagawa ko ang lahat ng gusto ko dahil may pera ako at walang nagbabawal sa akin. Kaya nga, ang pagmamahal at atensyon na hinahanap ko ay natagpuan ko sa aking mga kaibigan. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko sila magawang tanggihan at hindi ko sila magawang pagsabihan kapag pinipressure nila ako. Ayoko kasi na mawala sila sa akin. Ayoko na pati sila ay mawalan ng amor sa akin tulad ng aking mga magulang. Kaibigan ko na sila simula elementarya pa lamang at nung una naman ay maayos silang mga kaibigan. Pero nung tumuntong na kami ng high school ay doon na nagsimulang lumabas ang mga tunay nilang kulay. Maagang nawala ang kainosentihan nila at dahil nga kaibigan ko sila, ay nainganyo na rin ako na gawin ng mga bagay na ginagawa nila, Mama Mia. Ang makipagtalik kahit kami ay mga bata pa. I was 16 years old nung makilala ko si Joshua. At sa totoo lang, pasado naman ang kanyang pisikal na itsura sa standards ko, Mama Mia. Gwapo naman siya sa paningin ko. Nung nanligaw siya sa akin ay hindi na ako nagpakipot at sinagot ko na siya agad dahil nga sa kagustuhan kong maging in sa barkada namin. Sobrang proud pa nga ako nung ibinalita ko sa aking mga kabarkada na may karelasyon na ako. Girls, sinagot ko na siya, kami na ni Joshua. Patili kong kwento sa aking mga kaibigan matapos kong ang sagutin si Joshua. Oy, welcome to the In the Relationship Club. Kantsaw nila sabay tawa. Mama Mia, kwenento ko sa kanila kung paano nanligaw sa akin si Joshua at kung paano ko siya sinagot. Mabilis din si Joshua. Dahil nung araw na sinagot ko siya, ay agad niya akong hinalikan sa aking mga labi. Aaminin ko, Mama Mia, na nabigla ako nung maramdaman ko ang labi niya sa labi ko. At bigla rin akong nakaramdam ng kakaiba dahil sa halik niyang yun. Nag-alala nga akong tinitigan ni Joshua sabay tanong kung okay lang ba ako. Nag-sorry pa siya sa akin dahil masyado raw siyang naging mabilis at hinalikan niya agad ang mga labi ko. Sobrang excited lang daw siya at sobrang saya lang daw niya nung sa wakas ay sinagot ko na siya. Mama Mia, siguro nga dahil sa dami ng mga naririnig kong kwento mula sa mga kaibigan ko ay naging sobrang dumi na rin talaga ng isip ko. Dahil iba ang dating sa akin ng mga katagang sinabi ni Joshua na akin ka na. Bigla kasing pumasok sa isip ko ang mga ikinukwento sa akin ng aking mga kaibigan. Pati na rin ng mga malalaswang videos na pinapanood ko. Kaya rin siguro napukaw ang pananabik ko nung halikan niya ako, Mama Mia. Sa totoo lang, kahit na wala pa akong karanasan nung mga panahon na yon, pero yung mata ko, Mama Mia, ay babad naman sa internet at sa mga malalaswang video. Yung tenga ko din ay umay na sa pakikinig ng mga kwentong kalasuan ng aking mga kaibigan. Kaya rin siguro kakaiba ang naramdaman ko nung mga oras na yon, Mama Mia. Ayos lang. Okay lang na halikan mo ako, lalo na ngayon na boyfriend na kita. Kahit anong gusto mong gawin sa akin, may karapatan ka na. Malandi kong sagot sa kanya, sabay halik ko rin ng smack sa kanyang mga labi. Pero Mama Mia, hindi naging smack lang ang halik na yon. Malambot kasi talaga ang mga labi niya. Kaya imbis na mabilisan na halik lang ang igagawad ko,
ay naging malalim pa yon. French kiss, kumbaga. Kung hindi lang siguro kami nakarinig ng mga yapak ay hindi siguro natapos ang halikan naming yon ni Joshua. Simula nung maging kaming dalawa ay nagkaroon na ng bagong sigla at bagong saya ang buhay ko. Bukod sa mga kaibigan ko ay may isang lalaki pa na alam kong nagmamahal sa akin. Lagi pong pinaparamdam sa akin ni Joshua na mahalaga ako, Mama Mia. At lagi din niyang sinisigurado na alam ko na mahal niya ako. Mama Mia, ang mga bagay na dapat ay una kong naramdaman sa pamilya ko ay si Joshua po ang nagpaparamdam sa akin. Don't get me wrong, Mama Mia. Hindi po ako galit at wala po akong galit sa mga magulang ko. Pero how I wish lang sana na magkaroon din sila ng oras para kamustahin ako, para kausapin ako, at para alamin kung ano nang nangyayari sa buhay ko. Pero sad to say ay hindi yon kayang gawin ng aking mga magulang dahil pareho silang subsob sa mga trabaho nila. Pareho silang career ang mas importante. Pareho silang nagtatrive sa kanilang mga careers, kaya naman hindi na nila ako naiisip. Mama Mia, sumapit ang aming 6th monthsary ni Joshua at bilang selebrasyon ay hindi kami pumasok sa aming mga panghapon na subjects dahil gumala kaming dalawa sa mall. Parehas naman kami na may malaking allowance mula sa aming mga magulang, kaya nagagawa at nabibili namin ang lahat ng aming mga gusto. Hanggang sa mapagod na kami sa kakalakad sa mall at niyaya niya ako na tumambay sa bahay nila. Sakto naman daw at wala ang mga magulang niya dahil nasa trabaho pa ang mga ito. Pagdating namin sa bahay nila ay pumasok kami agad diretso sa kwarto niya. Nagkasundo kami, Mama Mia, na manood ng movie. At ang tema ng movie na yon, syempre, love story. Kaya naman na-excite ako. Dahil first time ko po na makitambay sa kwarto niya plus manonood pa kami ng romantic movie. Mama Mia, bago nagsimula ang palabas ay kumuha na si Joshua ng mga pwede naming snacks at siya kanilak na niya ang kanyang pintuan. Magkatabi kaming dalawa sa kama habang sumasalang na ang palabas na aming napili. Ang kwentong pinanood namin, Mama Mia, ay ang The Notebook. Isa kasi ito sa mga paborito kong palabas na kahit paulit-ulit ko pang panoorin ay hinding-hindi talaga ako nagsasawa. Tahimik lang kaming dalawa ni Joshua habang nanonood. Hanggang sa dumating na sa part na naghahalikan na ang mga bida. Yung nasa ulan sila, Mama Mia. Medyo nabigla ako nung hinawakan ni Joshua ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya at nakita kong ngumiti siya, sabay haplos at pisil sa aking mga kamay na kanyang hinahawakan. Mama Mia, hindi ko rin maiwasan ng ngumiti pabalik sa kanya. At yun siguro ang naging hudyat niya para mas lalo pang lumapit sa akin. Yung tipong magkadikit na ang aming mga tagiliran. Tapos ang aming mga kamay ay nasa aming harapan. Mama Mia, nung dumating na sa part ng movie kung saan naghalikan muli ang mga bida na papunta na sa sex scene, ay doon nakaramdam ako ng init ng aking katawan. At alam ko na hindi lang ako ang nakakaramdam noon nung mga panahon na yon. Dahil nakikita ko ang mga reaction ni Joshua na naaapektuhan din siya sa movie tulad ko, Mama Mia. Unti-unti siyang gumalaw paharap sa akin. At nung tiningnan ko siya at magtama ang aming mga mata, ay doon na din nagsimulang lumapit ang kaniyang mga labi sa aking labi. Sobrang init ng mga nahalik niya, Mama Mia. Nararamdaman ko doon ang pananabik at hindi ko siya binigo dahil pinaramdam ko din sa kanya ang aking pagkasabik.
Parehas na kaming nawala sa tamang wisyo namin nung mga panahon na yun. Parehas na naming hinayaang malunod ang aming mga sarili sa init na aming nararamdaman at sa tawag ng makamundong pagnanasa. Hindi na din namin namalaya ng palabas, Mama Mia, lalo na nung magsimula ng maging malikot ang mga kamay niya sa loob ng aking damit. Ipwinesto na din niya ako ng maayos pahiga sa kanyang kama, habang siya naman ay umibabaw na sa akin. Unti-unti niyang hinuhubad ang mga suot kong damit. At ganun din ang ginawa ko sa kanya. Mama Mia, hindi na talaga namin napigilan ang aming mga sarili. Nalunod na kami ng tuluyan sa sensasyon na dulot ng aming ginagawa at pinanood na movie. Hindi ko din alam kung pagsisisihan ko ba ito, pero ang nasa isip ko nung mga panahon na yun ay bahala na. Ang gusto ko lang ay may palabas ang hindi ko maipaliwanag na init na aking nararamdaman. At alam ko na makakaraos lang ako kung makikipagtalik na ako kay Joshua. Yun kasi ang sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko, Mama Mia. Ang nasa isip ko na lamang noon ay mahal na mahal ko si Joshua. Kaya naman tama lang na ibigay ko sa kanya ang kaniyang pangangailangan. Tama lang na paligayahin ko siya. Mama Mia, medyo malaki po ang kargada ni Joshua. Kaya aaminin ko na labis talaga akong nasaktan nung unang beses na may nangyari sa amin. Pero hindi din naman nagtagal ang sakit na yon. Dahil unti-unti ang sakit ay napalitan na rin ng sarap. Sarap sa aking pakiramdam na kailanman ay hindi ko pa naramdaman. Oo, Mama Mia, sa parehong murang edad namin ni Joshua ay pinagsaluhan namin ang isang bagay na ang sabi ng iba ay hindi dapat ginagawa ng mga couples na hindi pa kasal. Nung parehas na kaming nakaraos ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa kanya. Kaya naman yumakap na lang ako sa kanya nung humiga na siya sa tabi ko. Niyakap din niya ako, sabay sabi ng I love you. Mama Mia, sa sobrang pagod ay nakatulog ako, kaya naman gabi na nung makaalis ako sa bahay nila. Mabuti na lang talaga at wala pa ang parents niya dahil hindi ko alam kung papaano ako mag-e-explain sa kanila kung bakit ako nandoon sa bahay nila at kasama si Joshua. Mama Mia, ang nangyari sa aming dalawa ng boyfriend ko ay umpisa pa lang sa maraming beses na pagtatalik naming dalawa. Paulit-ulit na kaming nagtatalik. Palihim syempre. At dahil hindi pa naman kami pwedeng magmotel ay sa kwarto niya kami o di kaya naman ay sa kwarto ko. Oo, Mama Mia. Dinadala ko din siya sa bahay lalo na kapag matindi talaga ang nararamdaman kong init sa aking katawan. Siguro nga, Mama Mia, na-addict na ako sa pakiramdam ng sarap na dulot ng aming ginagawa. At nagpapasalamat na lang talaga ako dahil pareho kami ni Joshua. Alam ko na pati siya ay na-addict na rin sa sarap dahil sa tuwing nagyayaya ako ay hindi man lang siya tumatanggi. Bata pa kami, Mama Mia, kaya sa totoo lang, tanging pills at condom lang kami umaasa para hindi kami makabuong dalawa. Kahit naman kasi pumasok na kami sa mundo ng pagtatalik, ay alam namin na pareho na hindi pa kami handa sa mga responsibilidad kung sakaling may mabuo sa aming ginagawa. Mama Mia, naikwento ko na din sa mga kaibigan ko ang nangyayari sa aming dalawa ni Joshua. At masaya ako dahil ngayon ay may ambag na ako sa mga kwento tuwing ito ang topic namin. Tinanggap ko na rin sa sarili ko na isa akong malandi at malibog na babae. Pero ang hindi ko inaasahan, Mama Mia, ay ang makaramdam ako noon sa ibang lalaki maliban kay Joshua.
Sunday yon. Nagkasundo kaming magbabarkada na gumala kasama ang kanya-kanya naming mga boyfriends. Pinagkasunduan ng lahat na imbis na sa mall ay sa beach na lang kami pupunta. Hindi pa crowded ang lugar dahil private resort yon. Medyo maliit kaya hanggang 5 groups lang ang pwede. Nagpatak-patak kami ng pambayad, pati na rin ang pagkain na aming kakainin at babaunin. 9 a.m. hanggang 7 p.m. lang ang beach, kaya sinulit talaga namin, Mama Mia, dahil may kamahalan rin ang bayad noon. Enjoy na enjoy kaming lahat sa dagat. Partner-partner ang lahat habang naglalaro kami. Nung mapagod kami ay isa-isa na kaming umahon at nagpahinga sa cottage na aming nirentahan. Kumain at nag-inuman na ng konti ng kami-kami lang. Masayang-masaya ang araw na yon, Mama Mia. Hanggang ngayon ay naaalala ko pang pakiramdam ko nung araw na yon. Mag-aalas 6 na noon at 2 grupo na lang ang naiwan sa resort. At dahil medyo late na ay nag-decide na ako na mag-shower. At nang sa ganon ay makapagbihis na rin dahil nangangati na ang katawan ko sa tubig dagat. Papasok na sana ako ng shower room nung may marinig akong mga ungol. Akala ko nga nung una ay may umiiyak, kaya naman mas lumapit pa ako ng dahan-dahan hanggang sa lumakas na nang lumakas ang mga ungol na yon. Napagtanto ko na hindi yun iyak kundi ungol dahil sa sarap. Ganon din kasi ang nagagawa ko sa tuwing nagtatalik kaming dalawa ng boyfriend ko, Mama Mia. Dapat sana ay aalis na ako, pero napangunahan ako ng matinding curiosity na silipin kung sino ang nasa loob noon. Dahan-dahan akong lumapit, Mama Mia, at sakto naman dahil may maliit na space kung saan ay makikita ko ang nasa loob. Mama Mia, ang kabarkada ko palang si Nika at ang boyfriend niya ang nasa loob noon. Ewan ko din ba kung bakit, pero hindi ko maialis ang mga mata ko sa ginagawa nilang dalawa. Para kasing sarap na sarap ang kaibigan ko sa ginagawa sa kanya ng kanyang boyfriend. Dahil sobra ang naging pag-ungol niya, Mama Mia. Sobrang tutok na tutok ako sa kanilang dalawa na hindi ko na namalayan na nakita na pala ako ni Henry, ang boyfriend ni Nika. Pero imbis na tumigil siya, dahil nahuli ko silang dalawa ay mas idiniin pa niya ang bawat paggalaw niya sa katawan ni Nika. Nagtagpo ang mga mata naming dalawa ni Henry. Ewan ko ba, Mama Mia, imbis na mahiya at umiwas, ay nakipagtitigan pa talaga ako kay Henry. Pumihit siya ng konti, Mama Mia, para makita ko ng buong buo kung papaano niya pinapaligaya ang kaibigan ko. At para hindi rin makita ni Nika na nandoon ako, ay niyakap siya ni Henry. Nakatalikod sa akin si Nika habang si Henry ay kaharap ko. Mama Mia, nag-dirty talk pa talaga si Henry habang ginagawa iyon kay Nika. At habang nakatitig naman siya sa akin. Bagay na lalo namang nagpainit sa nararamdaman ko. Feeling ko kasi, Mama Mia, ang mga dirty talks na sinasabi ni Henry ay para sa akin at hindi para kay Nika. Hindi ko napigilan ang aking sarili, Mama Mia, at kusa na lang pumasok ang kamay ko sa loob ng shorts ko. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko nung mga panahon na yon at bakit ko yon ginawa. Nahimasmasa na lang ako nung marinig ko na patapos na silang dalawa at pareho nang nakaraos. Mama Mia, halos manlaki ang mga mata ko nung makita ko kung ano ang daladala ni Henry. Dali-dali akong lumabas ng shower room dahil natatakot ako na baka makita ako ng kaibigan ko. Pumasok ako ng CR at doon na lang nagbanlaw. Hindi ko talaga alam kung papaano ko haharapin si Henry
pagkatapos ng pangyayaring yon. Pero wala naman akong naging choice dahil hindi naman pwede na iiwan ko sila doon. Malakas na malakas ang kabog ng dibdib ko habang papalapit ako sa cottage namin. Nakita ko na nandun na sina Nika at Henry. "O Kim, saan ka galing?" Patay mali siyang tanong ni Henry sa akin. Alam ko naman, Mama Mia, na sinadya niya yun pero hindi ako nagpahalata na apektado ako. Doon sa CR, nagbihis na ako. Sagot ko sa kanya sabay lapit sa nobyo ko. "Mama Mia, alam ko na mali ang ginawa ko kanina at nakokonsensya ako. Kaya naman nagdesisyon ako na bumawi kay Joshua. Dahil alam ko na wala sina mommy at daddy ay pinapasok ko si Joshua sa loob ng bahay namin. Doon ko siya pinatulog sa kwarto ko. Pinaligaya ko siya, Mama Mia. Ibinuhos ko kay Joshua ang kanina pang init na nararamdaman ko dahil sa nasaksihan ko kina Nika at Henry. Medyo naninibago nga si Joshua dahil noon kahit ako ang nagyayaya ay siya pa rin naman ang gumagalaw. Pero ngayon ay baliktad na. Ako na ang gumagalaw, Mama Mia. Ako na ang nag-initiate. At si Henry na ang nakahiga sa kama. Nilandi ko na lang siya habang ginagawa ko yon. Dahil nakikita ko talaga sa mukha niya ang labis na pagtataka. "Bakit, babe? Ayaw mo ba ang ginagawa ko? Hindi mo ba gusto, ha?" Sabi ko sabay ungol sa kanya. Mama Mia, nakita ko na lang nang umiti si Joshua kaya naman nakampante na rin ako. "Gustong gusto, babe. Sige lang, pagpatuloy mo lang." Sabi niya na napapaungol na rin sa ginagawa namin. Mama Mia, sarap na sarap kaming pareho. Pero ang kaibahan nga lang, habang ginagawa ko yun ay hindi naman si Joshua ang nasa isip ko, kundi ang boyfriend ni Nika na si Henry. Ang mukha ni Henry ang nakikita ko habang nakikipagtalik ako sa boyfriend ko, Mama Mia. Buti na lang talaga at hindi ko nabanggit ang pangalan niya kahit nawawala na kami sa wisyo dahil sa sarap na aming nararamdaman. Noong mga sumunod na araw ay pinilit kong kalimutan ang nasaksihan ko kina Nika at Henry. Minabuti ko na rin na umiwas muna kina Nika. Nagpalusot na lang ako na busy ako o di kaya naman ay makikipagkita ako kay Joshua at may lakad kaming dalawa. Okay naman na sana, Mama Mia. Kaya lang isang araw, bigla na lang akong nakatanggap ng mensahe sa isang cellphone number na hindi naman nakaregister sa phone ko. Alam mo ba na matagal na kitang gustong tikman? Alam ko kasi na masarap ka. Inggit na inggit nga ako sa boyfriend mo. Sana ako din makatikim sa'yo. Pangako mas pasisiyahin kita higit pa sa nagagawa ng boyfriend mo. Isa lang yan sa mga mensaheng natatanggap ko mula sa unknown number na yon. Hindi ko yon pinansin, Mama Mia. Nung una naman ay paminsan-minsan lang ito kung mag-text. Pero nung hindi na ako nagre-reply, ay napadalas na ang mga text messages niya sa akin ng mga bastos. Tapos tinatawagan pa ako ng number na yon. Buong akala ko nga, Mama Mia, ay hindi talaga ako makikurious kung sino yon. Pero hindi niya ako tinigilan, kaya naman ako na ang tumawag sa kanya. Nakailang ring ako pero hindi niya sinasagot. Sabi ko sa sarili ko ay huling tawag na ito. Kapag hindi pa siya sumagot, ibablock ko na ito at hindi ko napapansinin. Kaya naman habang nag-aantay ng sagot, Mama Mia, ay nakampante na ako na siguro nga ay natakot ito na ako nang tumawag. Pero nagulat na lang ako dahil nung sinagot niya ang tawag ko ay mga ungol niya ang naririnig ko. At gaya nung nangyari sa beach ay kinain na naman ako ng curiosity. Nakinig ako at napagtanto ko kung sino ang nasa kabilang linya nung marinig ko ang sinabi ng babae.
Sige pa, Henry. Tumayo ang lahat ng balahibo ko, Mama Mia, lalo na nung sumagot si Henry. Masarap ba, Nika? Para akong binuhusan ng yelo, Mama Mia, dahil napagtanto ko na sinadya iyon ni Henry para marinig ko. I-off ko na sana ang telepono ko, Mama Mia, nang biglang binanggit ni Henry ang pangalan ko. Nagreklamo pa ang babae dahil hindi naman daw Nika o Henry ang pangalan niya. Kaya alam ko, Mama Mia, na hindi naman daw Nika o Kim ang pangalan niya. Kaya alam ko, Mama Mia, na hindi ang kaibigan ko ang katalik ni Henry nung mga panahon na yon. May ibang babae siyang kasama. Hindi ko alam kung paano ito iiwasan dahil ngayon na alam ko na may ibang babae din pala siyang kinakalantari, Mama Mia, ay para bang mas nag-init pa ang nararamdaman ko kay Henry imbis na magalit sa kanya dahil niloloko niya ang kaibigan ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ipinagpatuloy ko ang pakikinig sa mga ungol at usapan nila. At kahit ilang beses nang sinabi ng babae ang pangalan niya, ay patuloy pa rin si Henry sa pagbanggit ng pangalan ko at pangalan ni Nika. Mama Mia, ang naririnig ko sa kabilang linya ay nagdulot ng sobrang init sa aking pakiramdam. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon ay hindi ko napigilan ang sarili kong magsulo at paligayahin ang aking sarili habang naririnig ang mga ungol nila sa kabilang linya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na mapaungol na rin dahil sa sarap na aking nararamdaman. Nakalimutan ko na din na hindi ko pala na-mute ang tawag. Nakumpirma ko yun nang mag-dirty talk na naman si Henry na ako ang pinatatamaan. Hindi ko na din pinigilan ang sarili ko na banggitin ang pangalan niya, Mama Mia. Nung matapos yun ay tahasan ng tumawag si Henry at ewan ko ba kung bakit ko sinagot yun. Kumusta, Kim? Masarap ba? Nakaraos ka ba? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Hindi ko na rin pinigilan ang sarili ko at sumagot na ako ng totoo na oo. Tinanong ko rin siya kung bakit niya ginawa yon. Sabi niya, Mama Mia, lahat ng text niya sa akin ay totoo. Matagal na raw niya akong gusto pero hindi niya ako malapitan kasi kaibigan ko ang girlfriend niya. Lalo na nung nalaman niya na may nobyo na rin ako. Kaya nung makita ko raw silang dalawa ni Nika sa shower room, ay nagkaroon siya ng pag-asa na makasama ako kahit isang beses lang. Sabi niya, wag daw akong mag-alala dahil wala naman raw siyang balak na sirain ang pagkakaibigan namin ni Nika at lalong-lalo na ang relasyon naming dalawa ni Joshua. Ang gusto niya lang daw ay makasama ako sa kama kahit isang beses lang. Nagmakaawa pa siya na pumayag ako at nangako siya na sekreto lang daw namin yon. Mama Mia, hindi ako nakaimik sa kaniyang mga sinasabi dahil sa totoo lang ay ilang beses na rin pumasok sa isip ko kung ano kaya ang pakiramdam kung makakasiping ko si Henry. Oo, Mama Mia, aaminin ko na hindi lang isang beses na pinagpantasyahan ko si Henry. Ilang beses ko ring napapanaginipan ang nasaksihan ko sa shower room. Pero sa panaginip ko, Mama Mia, ay hindi si Nika ang kanyang kasiping kundi ako. Bago naputol ang tawag ay nagpahabol pa si Henry sa akin na sana raw ay pag-isipan ko ang hiling niya. E-text ko lang daw siya o tawagan kung handa na ako. Mama Mia, hindi nawala sa isip ko ang napag-usapan naming dalawa. Pinilit ko ang sarili ko na iwasan siya dahil ayoko ng gulo. Pero sadyang napakalupit talaga ng tukso. Dahil dumating ang araw na muling nagkita-kita kaming lahat para sa isang overnight. At doon na nga nangyari ang bagay na pilit kong iniiwasan. Ang isang bagay na kahit gustong-gusto ko namang mangyari
ay pinipigilan ko pa rin ang aking sarili. Nasa isang resort kami, Mama Mia, at nung natapos na ang lahat ng kasiyahan namin ay nagkasundo na matulog na kami. At dahil lasing si Joshua ay mahimbing siyang nakatulog sa tabi ko. Habang ako naman, Mama Mia, ay hindi makatulog dahil sa sunod-sunod na text mula kay Henry. Pinapalabas niya ako sa kwarto namin ni Joshua dahil gusto niya lang daw akong makausap kahit saglit. Hindi ko nireplyan ng kanyang message kaya naman tumawag siya. Noon ay naalarma ako dahil hindi ko pala na-silent ang cellphone ko. At natatakot ako na baka magising si Joshua at malaman pa niya ang palitan namin ng mga mensahe ni Henry. Nung tatlong tawag na siya, Mama Mia, ay may nabuti ko na lang na lumabas. Pero sinigurado ko na muna na tulog ang boyfriend ko. Mama Mia, may tinext na room number sa akin si Henry. At doon daw kami mag-uusap. Aaminin ko na pumunta ako doon na may pananabik akong nararamdaman. Dahil alam ko, Mama Mia, na kapag pumasok na ako sa loob ng kwarto na yon, ay tsak na may mangyayari na sa aming dalawa ni Henry. Pero kahit na alam ko yon, ay pumunta pa rin ako. At tama nga ang nasa isip ko dahil pagkapasok ko pa lang, ay agad na akong sinunggaban ni Henry ng halik. Mariin at mapusok yon at ako naman ay nagpaubaya lang. Mama Mia, mas magaling humalik si Henry kaysa kay Joshua. At lalong-lalo na mas magaling siya pagdating sa romansahan. Halatang sanay na sanay siyang magpaligaya ng babae. Bagay na nagustuhan ko naman. Don't get me wrong, Mama Mia, ha? Totoo naman na masaya ako sa tuwing nagtatali kaming dalawa ni Joshua. Pero hindi ko maikakaila na masaya din ako sa nangyayari sa aming dalawa ni Henry. Ewan ko ba kung dahil ba sa iba ang estilo niya, Mama Mia? Dahil ba sa iba ang atake niya? Dahil ba sa sobrang sanay na sanay siya sa lahat ng ginagawa niya sa akin? O dahil ba sa isipin na boyfriend siya ng kaibigan ko? Para akong nawawala sa sarili dahil sa sarap na aking nararamdaman. Nakakalmot at nasasabunutan ko pa nga siya sa tuwing pinapagapang niya ang mga kamay at labi niya sa aking katawan. Hindi ko alam, Mama Mia, at wala na akong pake kung may nakakarinig man sa lakas ng mga ungol ko. Dahil matagal-tagal ko na rin kinikimkim ito sa sarili ko. Matagal ko nang itinago ito. At nung matapos kami, ay nag-thank you sa akin si Henry. Sobrang saya niya raw na natikman na niya ako sa wakas. Sabi niya, sobrang sarap ko raw. Mas masarap pa ako kay Nika. Mama Mia, hindi ko na rin pinigilan ang sarili ko at nakipaglandian na rin ako kay Henry. Hanggang sa tinanong niya sa akin kung mauulit pa ba ang pangyayaring ito. Sabi ko ay depende. Pag-iisipan ko muna. Pagkatapos noon ay nag-ayos na ako ng aking sarili at lumabas na ng kwarto. Bumalik ako sa tabi ng boyfriend ko at umaktong walang nangyari. Dahil na din siguro sa ginawa namin kagabi ay nawala na rin ang tensyon sa pagitan namin ni Henry. Para nga kaming matagal nang magkaibigan kung mag-usap. Hindi ko alam kung napansin yun ng iba pero nagpatay mali siya na lang ako, Mama Mia. At ang nangyari nga sa amin ni Henry ay hindi lang natapos doon sa beach resort na yon. Ilang beses pa na may nangyari sa aming dalawa. Sa tuwing hindi nakikipagkita sa akin si Joshua, ay si Henry ang kasama ko. Si Henry naman ay nangako na bukod kay Nika at sa akin ay wala na siyang ibang katalik pa. Sabi pa nga niya ay mas madalas pa kaming magtalik kaysa kanila ni Nika. Aaminin ko, Mama Mia, na nakaramdam ako ng yabang dahil nga sa lagi niyang sinasabi sa akin na mas gusto niya ako kaysa kay Nika. At para hindi mahalata ni Joshua ang kalokohan ko, ay pinagbubuti ko sa bawat pagtatalik naming dalawa.
Hindi ko pinaparamdam sa kanya na may iba pang lalaki sa buhay ko bukod sa kanya. Mama Mia, umabot ng 2 taon ang patago naming pagkikita ni Henry. Pero sadyang walang baho at sikreto ang maitatago ng habang buhay. Dahil nahuli ko si Henry na ipinagyayabang sa barkada niya na ilang beses na raw niya akong nakuha. Na isang text lang daw niya ay nagkakandara pa na akong pumunta sa kanya at makipagtalik. Na isa daw ako sa mga babaeng hindi makontento sa iisang lalaki. Mama Mia, para akong sinampal ng katotohanan na para kay Henry ay isa lang ako sa mga babaeng nakakatalik niya. Isa lang ako sa mga trophies na ipinagyayabang niya sa iba. Hindi ako nakatiis, Mama Mia, at nagpakita ako sa kanya at sinampal ko siya ng malakas sa harap ng kanyang mga kaibigan bago ako umalis sa lugar na yon. Bumalik ako kay Joshua at piniling ilihim na lang ang lahat. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin ko kung iiwan niya ako. Pinili ko na rin na iwasan ang tuluyan si Nika. Mabuti na lang talaga at gagraduate na din naman kami at magkakaroon na ng kanya-kanya naming mga buhay. Mama Mia, magpipitong 7 na ang relasyon namin ni Joshua nung magdesisyon ako na putuli na ang aming ugnayan. Hindi na kasi maganda ang relasyon naming dalawa dahil puno na ng lihim lalong-lalo na sa part ko. Matapos kasi ang kagagahan ko kay Henry ay nakagawa ulit ako ng kasalanan. Oo, Mama Mia. Matapos kay Henry ay nagawa ko pa ring pumatol sa iba na namang lalaki para lang sa tawag ng laman. At gaya kay Henry ay nasihan din ako sa bawat pagkakataon na may nangyayari sa amin ng lalaking yon. No feelings involved naman, Mama Mia. Pero iba kasi talaga ang kaligayahan na dulot sa akin, lalo na sa pakikipagtalik ko sa iba kahit alam ko na may Joshua na ako. At sa totoo lang ay hindi yon ang dahilan kung bakit ko hiniwalayan si Joshua. Ang totoong dahilan ay nahuli ko rin siya na may kasama siyang iba. Oo, Mama Mia. Ang akala ko ay ako lang ang nagloloko sa relasyon naming dalawa. Pero maging si Joshua pala ay may kalokohan ding tinatago. Nakipag-away pa talaga ako sa babae at minura-mura ko pa silang dalawa na para bang napaka-inosente ko, na para bang napakakawawa ko dahil niloko ako ng boyfriend ko. Mama Mia, humingi naman agad ng tawad sa akin si Joshua. Sabi niya ay nadala lang daw siya pero ako daw talaga ang mahal niya. Sinubukan ulit namin pero nawalan na ako ng gana sa kanya. Kaya minabuti ko na lang na makipaghiwalay na ng tuluyan. Simula nga noon ay hindi ko na pinasok pa ang pakikipagrelasyon. Nakikipag-date ako, pero lahat yon ay para lamang sa sex. Oo, Mama Mia. Puro na lang ako one night stand at hookups. Sa totoo lang hanggang ngayon ay hanggang sex lang talaga ang binibigay ko sa mga lalaki. Ayoko muna sa relasyon dahil natatakot na ako sa sarili ko. Kilalang kilala ko ang sarili ko na hindi marunong makontento sa isa. Ayoko naman loko pa ako, Mama Mia. Sapat na sa akin na may pumapawi sa uhaw ko kahit na walang feelings involved. Mama Mia, alam ko na marami sa tagapakinig ninyo ang manghuhusga sa akin. Pero wala na akong magagawa dahil nangyari na ang lahat ng yon. Alam ko na marami ang magsasabi na ang landi-landi ko. Nabuhay pa man ay sinusunog na ang kaluluwa ko sa impyerno. Pero alam ko rin sa sarili ko, Mama Mia, na kailangan ko ng tulong para matigil na itong kahibangan ko. Pero sa ngayon, Mama Mia, hindi pa kasi talaga ako handa na itigil kung ano man ang lifestyle ko. Sa ngayon, ay masaya pa ako sa ginagawa ko. Sa ngayon, feeling ko ang ganda-ganda ko sa tuwing may mga lalaking nagkakagusto sa akin.
sa tuwing may mga lalaking nagnanais na dalhin ako sa kanilang mga kama. Hindi din naman ako nag-aalala, Mama Mia, dahil lagi naman akong safe pagdating sa pakikipagtalik. Regular din akong nagpapa-check up sa OB-GYN para maiwasan ko ang mga sakit na dulot ng aking bisyo. Mama Mia, wala na rin akong balita pa kay Joshua at lalong-lalo na kay Henry, maging kay Nika. Hindi na rin ako nag-e-effort na makibalita pa ng tungkol sa kanila dahil gusto ko nang kalimutan ang mga taong yun mula sa aking nakaraan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito, Mama Mia. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapanindigan ang buhay na ganito. Hanggang dito na lang muna ang maikukwento ko sa inyo. Kung sakali man na may update na ang buhay ko, ay sigurado na susulat ulit ako sa inyo, Mama Mia. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng iyong oras para basahin itong kwento ng buhay ko. Huwag din po kayong mag-alala dahil ang pagsulat ko sa inyo ay paraan ko upang tanggapin na kailangan ko talaga ng tulong ng isang professional para matigilan ko na ang ginagawa kong ito. Para mabago ko na ang landas ng buhay na tinatahak ko. Hangad ko sana, Mama Mia, ay ang inyong pangunawa at pagdarasal na sana nga ay makayanan kong maituwid ko pa ang baluktot kong paniniwala at ang baluktot kong landas na tinatahak. Lubos na gumagalang, Kim. Kim, napakakomplikado ng sitwasyon mo. Tama ka naman. Kailangan mo talaga ng professional na tulong. Hindi ko alam kung may masasabi ako para maituwid ang landas mo. Pero naniniwala kasi ako na ang bawat tao ay may kakayahan na magbago kung talagang gugustuhin nila. At kung hindi mo talaga kaya at hindi mo talaga mapaglabanan ang tukso at init na iyong nararamdaman, tama ka. Humingi ka na ng professional na tulong. Kung nahihiya ka, huwag ka dyan sa lugar nyo. Pumunta ka sa ibang lugar at dun ka magpa-check up. Pumunta ka sa lugar kung saan walang makakakilala sa'yo. Naniniwala naman ako na ang mga doktor ay may confidentiality na sinumpaan sa kanilang tungkulin. At kung sakali mang magpapa-check up ka at magpapakonsulta at magpapagamot, paniguradong wala namang ibang makakaalam noon kundi ikaw lang at ang iyong doktor. Hangad ko, Kim, na sana darating ang araw na tuluyan ka ng gumaling at tuluyan mo ng maiwan kung ano man ang landas na tinatahak mo ngayon. At sa mga kagaya ni Kim, huwag po sana kayong mahihiyang humingi ng tulong. Yan po ay sakit na kailangang gamutin. Kapag yan po ay hindi nyo pinagamot at hindi nyo sinabi sa iba, yan po ay lalala ng lalala hanggang sa makasakit na kayo at makaapekto na ng buhay ng iba. Maraming salamat, Kim, sa pagbabahagi mo ng kwento mo dito sa ating programa. Maraming sulat pa po ang kailangan nating basahin dahil sa katunayan yan ay marami po ang nagpapadala dito sa atin. Nagpapasalamat din ako sa tiwala ninyo na ibahagi sa akin ang kwento ng inyong buhay. Sa mga hindi pa nakapagpadala at nais na magbahagi ng kanilang sariling kwento, mag-email lamang po kayo sa cdo0317@gmail.com. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please po do subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa bawat kwento na ating ibabahagi dito sa ating channel. Muli po, nagpapasalamat ako ng taus-puso sa mga taong araw-araw na nag-aabang at nakikinig sa ating kwento, sa mga nakasuporta mula pa nung umpisa, at lalong-lalo na sa lahat ng mga bagong tagapakinig na ngayon ay taga-suporta na rin. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang inyong Mama Mia.